Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan mayroon tayo ditong nahanap na gagawing wall pan. Ito ay standard ang brand, 16 inches. Yan, ito ay bago pa mga kabutingting, medyo madumi lang. So, try natin itong isaksak. Tapos, yan, bali, pihitin muna natin sa number 1 yan. Tapos, taob natin. Yan, saksak lang natin yung power cord. So, hawakan ko lang dito sa takip. Yan, walang ugong. Kahit i-switch ko sa number 2, number 3, yan, wala. So, ito ay ating baklasin, mga kabutingting. Yung pangharap na grills. At gamit tayo dito ng Phillips screw. Yan, tanggalin lang natin yung tornilyo. Disclaimer lang pala mga kabutingting. Yan, lahat po ng video na in-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Yan, ito ay ating ikutin. Yan, kung makikita nyo ay malambot naman. Pero pag mga ganyan ay maganit yan mga kabutingting. So, tanggalin lang natin yung pan cap pati yung LC. Yan, ugutin lang natin. Tapos, yan, ikutin lang natin ito. Yan, oh. Maganit or matigas. So, tanggalin lang natin tong guard lock para matanggal yung screen. Tapos, tanggalin lang natin itong dalawang tornilyo sa pangharap na cover. At yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yan, inaayos ko lang dito yung aking camera or yung aking cellphone para kitang-kita nyo yung aking gagawin. Bunutin lang natin yung knob nya. Tapos tanggalin natin tong tornilyo sa takip ng motor. Pag mga ganitong hitsura mga kabutingting, lalong lalo na kung standard na ganito, yan lata yung kanyang housing. Pag maganit, yan babaklasin mo yan. Huwag mong basta-basta lang na lalangisan dahil sa aking experience, madalas yan sisira yung bushing. Pag mga ganito dahil madaling matuyo yung kanyang foam. So, ayan, pagpagan lang natin ito. At ako nga pala dito mga kabutingting ay nag-voice over lang dahil napakaingay ng makina. Makina na panglinis sa sasakyan. Yan, naglinis kasi yung may-ari sa labas kaya gumamit siya ng ewan ko kung anong tawag dyan sa makina na yan para lumakas yung tubig ba, yung pressure ng tubig. Ayan, bale pagpagan muna natin ito mga kabutingting dahil medyo malikabok. Yan, tapos tanggalin natin tong 4 na tornilyo. Yan, bale mega love shout out sa inyong lahat mga kabutingting. Lalo na sa aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. At sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel, yan, mega love shout out po. At salamat sa inyong pagbisita. Naway magugustuhan nyo tong aking mga upload na video. Ako po ay hindi magaling po mag-tutorial. Pero makikita nyo naman yung aking ginagawa kung okay ba siya or hindi. Kayo na po ang humusga. Yan, tanggalin lang natin itong tornilyo sa kapasitor. Yan, tapos pagpagan lang natin. Yan, tanggalin lang natin itong mga tornilyo pa. Ayan, may isa dyan na medyo matigas. Yan, gamit tayo ng vice grip dyan mga kabutingting. Yan, bali ipit lang natin yung nut. Tapos saka natin ikutin or gamit tayo ng Phillips screw. Ayan, pagka matigas, yan lang yung aking ginagawa mga kabutingting. Ayan, tanggalin lang natin yung pinaka nut nya sa vice grip. Ayan. So, pwede na natin tong hugutin. Kaso ay matigas. Bale, yan ay tanggalin lang natin itong lock or yung pinaka-stopper ng LC. Yan, yung pinaka-pin nya. Tapos, lihain lang natin yung shafting bago natin ilabas yung housing pangharap. Kasi kung hindi mo siya lilihain yung shafting mga kabutingting, ipipilit mo yung housing na pangharap na ilabas. So, mangyayari niyan, pwedeng magasgasan, kaya kailangan mo siyang lihain. Yan, medyo nahirapan ako dito sa pagtanggal ng shafting or yung paghugot. So, bali, tanggalin lang natin itong tornilyo sa nakaklip sa wire. Tapos, itong tatlong tornilyo naman sa gearbox.
tanggalin din natin yan. Medyo matumal dito ngayon mga kabutingting. Akala ko nga hindi ako makapag video sa araw na ito. Grabing sobrang tumal. Dumayo ako sa kanina sa Kabalian. Yan, napunta ako rito sa Ginsaugon. Napakahirap. Yan, gamit tayo dito ng kutsilyo, at yung kutsilyo na yan ay hiniram ko lang sa may-ari. Yan, buka lang natin yung tatlong naka-clip or naka-lock. Kasi kung hindi mo ibubuka yan, hindi mo matatanggal dahil nag-stack up yung shafting sa bushing. Dumikit na siguro. At dandahanin mo lang yan mga kabutingting. Kailangan yung clip na yan or yung lock na yan ay hindi mo siya maputol, kasi pag naputol mo yan, nako, mahirap pagka wala kang pamalit. So gamit tayo ulit dito ng vice grip. Yan, ipit lang natin yung shafting, tapos yon, saka natin iikot-ikutin para mahugot. Ito naman ay walang masyadong yung groove, yung kanyang shafting. So yan, magpapainit lang ako ng hinang dahil mayroon tayong hihinangin mamaya, pero mamaya hindi ko rin magagamit yan dahil yung kanyang fuse nyan ay nasa loob at napakanipis ng hibla nyan, kaya bali hindi ko rin yan nagamit yung hinang na yan. So lihain lang natin itong shafting, at yung pagliha dapat ipaganyan, kasi kung hindi pa ganyan, kung sabaga iikot-ikot mo yung liha, kung may groove yan, lalo lang lalalim yung mga kabutingting. Kaya mas maganda kung pagliha yung ganito yung ginagawa ko. Pero kanya-kanya naman kami ng diskarte sa mga nagre-repair, pero sa base sa aking experience, kung may groove na tapos lilihain mo pa ng paikot-ikot, so lalo lang lalalim yung yung groove na yon kung mayroon man. So diyan ay binalik ko lang yung spacer. Yan, bali tinanggal ko lang yung yung clip diyan. Ayan, gamit tayong flat screw. So ingatan nyo lang yung kanyang windings na wag magasgasan mga kabutingting, kasi yan yung pinaka importante. Yan, bali magpalit din ako diyan ng bushing, dahil yung bushing na yan ay medyo para sa akin kinalawang, kasi dumikit na nga. Pwede ring may gas-gas na siya, kaya nagpalit na rin ako ng bushing dyan, pero sa panglikod lang, dahil sa pangharap naman ay okay pat napakakinis pa ng shafting. So yan, bali basain lang natin itong foam ng langis. Ginagamit ko dyan na langis ay Singer. Sinasalin ko lang dyan sa pinakalagayan ko, kasi yung Singer na langis ay maiksi yung kanyang pinakadulo, kaya nililipat ko lang dyan. At mayroon akong mga upload na video nyan, naglilip na pinapakita ko na langis talaga yung aking inilalagay. So yan, balik lang natin yung foam dito sa taas. Itong foam na to, walang silbi itong foam na ito, pero binalik ko na lang din para kahit papano madagdagan ng langis, para matagal din matuyo. At kung mayroon kayong filter ng sigarilyo, yan maganda rin gamitin yon. Madaling hindi basta-basta na nasisira yon, or tawag niyan, maghihiwalay-hiwalay. Hindi katulad nito naghihiwalay-hiwalay, pero yung unang foam yon maganda yon. So dito ay naggamit lang ako ng DIY na tornilyo, tapos mayroong washer na medyo makapal para hindi lulusot yung pinakaulo ng tornilyo at sasabit lang doon sa pinakalock ng bushing. Ayan, tapos higpitan lang natin yan. Ayan, tapos yan, saka natin itupi yung tatlong lock. Yan ang pangit pag mga ganito mga kabutingting, dahil minsan napuputol yan. Kahit anong kahit anong ipag-iingat mo, napuputol din minsan yan. Pero sikapin nyo na lang na wag nyong maputol, dahil pag naputol yan, magdi-DIY na naman kayo. Or kung papaano nyo naman gagawin kung ayan ay maputol nyo. Kaya mas maigi kung ingatan nyo na lang. So dito ay gumamit ako ng tester.
Dahil ititester ko yung dalawang linya sa kapasitor dyan kung ayan ba ay okay. Dahil kita nyo naman kanina, wala tayong ugong nung itinisting ko. Dahil sabi ko nga ay walang ugong. Ayan o, wala tayong nakuha. Ayan ay naka number 1 na mga kabutingting. Pero wala tayong nakuhang resistance. So dito inayos ko lang yung aking camera para makita nyo. Ayan, pihit ko sa number 2 yan. Number 3, yan. Wala talagang ano yan, resistance. Tapos ayan, inayos ko lang dito yung housing, paglagay. Para siguradong hindi ko magasgasan yung pinaka windings nya. Tapos tanggalin ko itong close-in wire connector para matester ko yung motor nya. At ganun na rin yung kapasitor. Ayan, tester lang natin yung dalawang linya sa nakakabit sa kapasitor. Ayan, mayroon tayong nakuhang resistance. So, good yung motor. So, dito tinister ko na rin yung tawag dyan, kapasitor kasi naka-OL. Kaya nilipat ko sa capacitance. Yan, mayroon pa tayong na-reading na 1.494. So, ibig sabihin, good pa yung kanyang kapasitor dahil ang nakalagay dyan na kapasitor ay 1.5 microfarad. So, hindi ko pa pinalitan yung kapasitor. So, pinaka-problema lang nito ay bushing at saka walang power dahil sira yung kanyang thermal fuse. So, dito ay binalik ko lang yung close-in wire connector. Tapos tanggalin ko ulit yung housing. Dito ay tinignan ko. Dahil dito ko sana i-recta yung pag ano ng tawag niyan, yung fuse. Tatanggalin ko ng fuse kaso nasa pinaka ilalim ng windings. Kaya ang ginawa ko, yan, inasimbol ko na lang yan siya. Magba-bypass na lang ako. Kasi kung papakailaman pa natin yan doon sa pinaka ano niya, maliliit ang hibla niyan, baka magkaputol-putol pa. Sa halip na magagawa, yan hindi na. Sayang. Kaya ito yung aking pamamaraan para siguradong ma-repair. At yung pangharap pala dyan mga kabutingting yan, nilagyan ko rin siya ng langis. Tapos pati yung shafting niya. Napakaganda pa ng shafting dito sa pinaka pangharap niya. Tapos yan kung makikita nyo hinila ko yung shafting yan. Mayroon naman niyang space. Kaya hindi ko na yan siya binawasan ng spacer. So dito binalik ko na yung 4 na tornilyo. At dito i-pass forward ko na lang yung balik ng tornilyo mga kabutingting. Yan, bali ayusin ko lang yung aking camera dito mga kabutingting para makita nyo kung ano yung aking sunod na gagawin. So dito naman ay magbabalat tayo ng wire, itong kulay black na yan. At ingatan lang natin na yung balat lang ang ating babalatan, hindi kasali yung nasa loob. Tapos yung sinabi ko kanina, yan ay mag-bypass tayo. So dahil ito ay standard, so dyan ay puputulin ko lang yung kulay green. Yan, putulin lang natin. Tapos yan nating balatan sa dulo at para madugtungan natin ng wire. So ito yung wire na ating ikakabit or idudugtong. Yung kulay dilaw na yan, kahit anong kulay na wire ay pwede. Basta wire. Tapos ayan ay ating lagyan ng electrical tape. Yan. Tapos hilahin mo lang siya ng bahagya bago mo siya iikot para siguradong didikit talaga. Yan ang diskarte pagka yan ay mag-ano ka ng electrical tape mga kabutingting. Tapos yung yung tira, dahil mahaba naman yung aking electrical tape na pinutol, yan natin yan diyan. Ipulupot natin yan diyan. Ayan. Tapos dahil ito ay standard, yan dito natin i-connect sa kulay black yan mga kabutingting. Kung halimbawa lang, kung bago ka pang nagdi-DIY or sumubok ng ganito, pagka hindi tama yung pag-ikot, yan kung sabaga sa pag-jumper mo ay mali yung kinabitan mo ng wire dito sa linya, sa dalawang linya sa kapasitor, kung sabaga ang gagawin mo lang ay ililipat mo lang yan mga kabutingting. Halimbawa itong ginagawa ko, yung dilaw na yan ay nailagay mo sa kulay pula, tapos pag testing mo wala siyang hangin dahil baliktad. So ililipat mo lang yung kulay dilaw doon sa kulay black na wire para magiging maayos. At
kung po pwede, yan, wag nyong patagalin sa pag-ikot. Pagka baliktad mga kabutingting, dahil minsan bumibigay ang motor pagka ganyan, matagal. At sa mga bagong napadpad din dito sa aking munting channel, yan, pasintabi po, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito ay inyong gagayahin. Pamamaraan ko po ito. At sabi ko nga, nasa inyo kung ito ay inyong gagayahin. Yan, dati po naglalagay ako ng thermal fuse, pero lagi akong nababakjab. Kung manggagawa kasi kayo, pag laging nababakjab, nakakahiya din po sa may-ari. Yung sinasabi po nilang delikado, hindi po delikado, dahil sa tagal ko pong nagre-repair nito, nasa mga 20 years or 21 years na. Sa awa ng Panginoon naman ay wala pa akong sinunog na bahay or ginawang disgrasya na bahay sa tagal-tagal ko. Pero pag mga ganitong nakarekta na mga kabutingting or naka-bypass, or kahit hindi naka-bypass, mas maganda po talaga kung may maintenance po yung paglagay ng langis. Kung tamad na tamad ka maglagay ng langis, kahit isang bisis lang sa isang buwan ay pwede na po yon, na kailangan mo lang siyang langisan yung yung shafting niya. Kahit patak-patak lang mga kabutingting, kung mas maganda kung kabilaan. Yan, makikita mo yan dyan. Kabilaan yan. So, dahil sa kabila yan, mayroong gearbox. Ang gagawin mo lang sa gearbox ay pwede mong tanggalin yung gearbox. Kung nahihirapan ka naman, yung takip na lang ng gearbox para makita mo yung shafting. So, doon mo na lang lagyan ng langis, magkabilaan. Tapos, anuhin mo, itaas baba mo or hugot-hugutin mo para yung langis papasok doon sa pinaka-bushing niya. Yan na yung mas maganda mga kabutingting, kasi lalong-lalo na sa mga bagong labas ng mga electric pan ngayon, ibig sabihin lahat ng electric pan, hindi na ganun siya katibay. Kaya mas maganda talaga kung may maintenance ng langis. Kahit sabi ko nga, kahit isang beses sa isang buwan, napakaganda po yon. At yun, sa totoo lang, yan ang sikreto sa electric pan. Dahil kung makikita nyo yung aking electric pan dito, dalawang electric pan ito, second hand lang ito. Pero matagal or tumatagal dahil laging laging malinis, tapos nilalagyan ko siya ng langis. Pero itong mga nakaraang araw or baka buwan na nga rin siguro mahigit, hindi ko na rin siya nalalagyan ng langis dahil tuwing uwi ko dito ay hapon na. Kaya ako hindi na nakakapaglinis. Pero pag may time naman, ayan, nilalangisan ko. Ayan, kung makikita nyo, napakalambot na, hindi katulad kanina mga kabutingting. So dito nilinisan ko lang yung pangharap na cover sa motor. Yan ay ating kabit na. Tapos yung screen tsaka ilisi dyan mga kabutingting, yan, bali nilinis ko na rin yan at hindi ko na pinakita. Mamaya't makikita nyo yan, ay mag-iiba ang forma nitong ating ginagawa dahil pinost ko yan. Pero yung pag-post niyan, kung ano yung pag-post, yung pag-play naman, ganun pa rin. Dahil nga, sinabi ko ay nilinisan ko muna yung screen at saka yung LC. So dito ay tinisting ko muna para maipakita ko sa inyo. Ayan ay gumagana na. Tapos hawakan ko lang yung shafting niya kung mabilis. Yan, mabilis naman yan. So yan, kung ano yung paglagay ko kanina, yan, nakapost na, yung pag-play pa rin yan, yan, kung nakita nyo, yung screen lang ang nadagdag. Kaya, wala talagang daya yan mga kabutingting. So dyan na ilalagay na natin yung grills or yung screen. Ayusin lang natin yung guard lock. Pag hindi maayos yung guard lock, wag nyo ipilit. Kailangan maayos yung paglagay para hindi kaagad masira yung guard lock nya. Lalo na kung aluminum or pundido yung gamit na housing, yun, kailangan wag nyong ipilit pagka hirap siyang iikot yung guard lock, kasi para hindi masira lang yung guard lock nya. Yan dito hindi na natapat mga kabutingting. Singil ko pala nito mga kabutingting ay 250 lang. Kasama yung pesa na yon, at ang kinabit ko lang naman dyan bushing, tapos bypass. Yan, ako po kasi hindi talaga mahilig sa paglalagay ng thermal fuse, at nasabi ko na nga dati nagkakabit kaso lagi lang akong nababakjab dahil yung mga thermal fuse ngayon hindi na ganoon ka-accurated. Katulad sa upload ko kagabi, yung Hanabishi,
Yun bagong-bago yun. Isang buwan pa lang mahigit or isang buwan, sira na kaagad. Yun ang mahirap dahil kalimitan kasi mga gamit talaga natin ngayon ay ano na, gawang China na ba? Gawang Chikwa. Yan, bali tornilyo lang natin yung cover sa motor mga kabutingting. Yan, isang tornilyo lang naman. Tapos ilalagay lang natin yung knob. Yan, pasok lang natin yan dyan. So dito tawag niyan, ayos ko yung aking camera. Yan, tatapat ko dito sa may-ari. At tingin ko sa may-ari nito mga kabutingting ay police ito. Dahil yung kanyang mga uniforme na nakasabit police. Yan si sir. At maraming salamat nga pala sir. Kung mapanood mo ito, yan, hindi ko na tanong kung anong pangalan niya mga kabutingting. Yan, nadaanan ko lang kasi siya kanina habang ako ay naghanap ng customer. Nasa labas, naglinis siya ng tawag niyan, sidecar. At kaya maingay yung makina. Ayan, kung makita nyo naman ay okay na. So, dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So dito ay nagligpit na ako mga kabutingting at papakita ko lang din sa inyo yung bayad. Yan, 250 pesos. Ayos lang natin yung ating tester. Yan, para kailangang ingatan yan dahil bigay lang yan at wala tayong pamalit. So ito na yung bayad mga kabutingting, 250. So bye-bye na mga kabutingting. Ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye-bye na po.